1, 2, 3, come on! Come on, come on. Bago natin basahin ang akdang may pamagat na ang kaharian ng mga hayop sa gubat, ay tingnan ang mga larawang aking ipapakita. Ang inyong mga nakita ay naganap at kasalukuyan nating nararanasan. At maaari ding patuloy pa natin maranasan at maganap ang mga iyon kung patuloy nating sisirain at pababayaan ang kalikasang bigay ng may kapal. Ang mga gubat ang isa sa pinakamahalagang likas na yaman ng Pilipinas. Tinatayang 3,800 ang uri ng punong kahoy makikita sa kagubatan ng bansa. Bukod sa iba't ibang uri ng punong kahoy makikita at makukuha sa mga kagubatan, ay maraming mahalagang bagay ang ibinibigay nito. Una sa lahat, dito naninirahan ang mahigit kumulang na kalahating porsyento at 80% uri ng may buhay. Dito matatagpuan ang iba't ibang uri ng halaman at dito rin nabubuhay ang iba't ibang uri ng mga hayop. Nakakakuha din tayo ng pagkain at gamot. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa init ng araw. Dahil sa maraming punong kahoy ay nababawasan ang polusyon sa ating paligid. Ito rin ang nagsisilbing likhas na pangharang sa mga bagyong pumapasok sa ating bansa. Gayon din, dahil sa mga puno ay naiiwasan ang pagguho ng lupa, lalo na sa mga matataas na lugar. Ngayon, bakit mahalagang ingatan, alagaan, at bantayan ang kagubatan at iba pang anyong lupa? Sino ang higit na maapektuhan kung tuluyan itong masira at mapabayaan? Ang akdang ating babasahin ay isang pabula na kung saan mga hayop ang gumaganap na tauhan. Matutunghayan natin sa akda kung bakit at paano pinangalagaan ng mga hayop ang kalikasan. Ang kaharian ng mga hayop sa gubat. Matapos na mapiling hari, agad na pinulong ni Haring Leon ang lahat ng mga hayop sa kaharian ng pamahayupan sa bundok Arayat. Salamat sa paghirang niyo sa akin bilang bagong hari. Ang hindi natapos na magagandang gawain ni Reyna Pagong ay itutuloy ko. Subalit, hindi ko gagayahin ang mabagal na sistema ng kanyang pamamahala. Iisipin ko ang kapakanan ng lahat. Ayoko namang matulad kay Haring Buwaya na itinatapon niyo matapos makagawa ng pagkakamali. Kailangang maiwasan ang katakawan sa kagubatan at kabundukang nito. Ayoko ring magutom ang mga nasa karagatan. Ang maririing wika
ng hari. Masayang nagpalakpakan ang mga hayop sa mga narinig. Dapat maipatupad ang batas sa kahariang nito. Ang aking lakas at ang aking kapangyarihan ay gagamitin ko ng lubos upang mabuhay ng maayos at ligtas ang lahat. Ang mga susunod sa aking pag-uutos ay aking gagantimpalaan. Ang lalabag naman ay aking parurusahan. Dugtong ng hari. Natigilan ng mga hayop na ipinagtaka ng hari. Nagkaroon ng katahimikan hanggang naglakas loob si Aso na tanungin ng hari kung ano ang kanyang ipag-uutos. Sumagot ang hari, "Pangalagaan niyong mabuti ang kalikasan. Panatilihin niyong mayaman sa puno at halaman ang buong kabundukan at kagubatan. Ang mga ilog, batis, at karagatan ay inyong pagyamanin at bantayan." Ipinaliwanag ni Usa sa hari na ang pumuputol ng mga puno o sumisira ng mga halaman ay ang mga taong lapastangan sa biyaya ng kalikasan. Nagsumbong ding si Kuwago sa hari na ang mga tao ang problema dahil sa patuloy na pagtatapon ng dumi at basura sa ilog, sa dagat at sa paligid. Hindi yan lingid sa aking kaalaman. Tayo ang magpupuno ng kanilang pagkukulang. Alam natin mas matatalino sila kaysa sa atin. Subalit, may papakita nating tayo'y marunong mangalaga sa kapaligiran. Hindi lang sila ang mapipinsala sa pagdumi at pagkasira ng kalikasan, kundi tayo rin dito sa kaharian. Mababawasan at masisira ang ating makakain at baka mawalan pa tayo ng mga tirahan. Tayo ang higit na maapektuhan, sabi ni Haring Leon. Lubhang nag-alala si Napagong, buwaya, kambing, baka, kabayo at kalabaw. Maging ang mga isda at mga ibon ay natakot dahil mawawalan sila ng malalanguyan, masisilungan at madadapuan. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Haring Leon ang mga hayop kung anong dapat gawin ng lahat. Iisa ang kanilang sagot, "Bantayan ang kalikasan laban sa mga lapastangan." Kung gayon, pagbabantayin ko kayo ng 1 linggo. Ang lahat na naninirahan dito sa bundok at gubat ang magbabantay sa mga puno at halaman. Kayong mga nakatira sa ilog at iba pang katubigan ang magbabantay sa inyong tirahan. Pupulungin ko kayong muli. Kung sino man sa inyo ang may pinakamagandang nagawa sa pinag-uutos ko, ay bibigyan ko ng gantimpala. Parurusahan naman ang sumuway. Utos ng hari. Pagkaraan ng 1 linggo, ay muling pinulong ni Haring Leon ang mga hayop. Maraming taong gustong magtapon ng basura sa ilog. Para mapigilan ko sila, ay naglalakad ako palapit at napapahinto sila kapag nakikita ang bubong sa aking likod. Ininganga naman ni buwaya ang kanyang bunganga kapag ihagis nila ang mga dumi. Kaya, nagtatakbuhan sila sa matinding takot, dala-dala pabalik ang kanilang basura. Simula ni Pagong. Pinuri ng hari sina Pagong at buwaya, at kasunod na pinag-ulat ang mga nagbabantay sa kabundukan at kagubatan. Nang makita ko ang mga magtotroso na mga puno, ay kagyat kong inuulat ito sa lahat ng mga hayop. Wika ni Kuwago. Nagserko at naglambitin ako para maaliw sila,
At nang hindi matuloy ang masama nilang balak, ulat ni Matching. Nagpaikot-ikot naman ako sa taas ng kanilang mga ulo para mahilo sila. Nagmamalaking wika ni Lawin. Hinabol namin sila habang takot silang nagtatakbo. Alam nilang masakit matusok ng karayon naming may lason. Sabay-sabay na wika ni Naputakte. Nagtatakbo at humalinghing naman ako ng malakas sa mga puno para itaboy sila, sabi ni Kabayo. Tinatahulan at inaambahan kong kagatin ang may masasamang balak magputol ng puno. Dugtong ni Aso. Kahit maedad na ako, ay kinaya ko pa rin iharang ang aking mga sungay sa kanila, pagyayabang ni Tatang Kalabaw. Mahusay, napakahusay, at dahil ito ay paligsahan sa may pinakamagandang ginawa para sa kalikasan, kailangan may manalo. Nasisiyahang wika ng hari sa mga pigil na pigil ang hiningang naghihintay sa pananabik. Tinimbang-timbang ko ang lahat ng inyong ginawa. Nakita kong pinangalagaan nyo ang katubigan, kabundukan at kagubatan sa abot ng inyong kakayahan. Hindi kayo nagpabaya. Naging seryoso kayong lahat sa paligsahan. Ang magwawagi ang hihirangin kong tagapagbantay ng buong pamahayupan. Malaya siyang makakain na lahat ng yaman taglay nito. Makakainom din siya ng malinis na tubig sa batis at ilog. Kaya, ipinagmamalaki kong ipahayag na ang nanalo ay kayong lahat. Masayang wika ng hari. Hindi may paliwanag ng mga hayop ang kagalakan sa pasya ng hari. Lahat pala sila ay nakagawa na mabuti para sa kalikasan ng pamahayupan. Nagbunyi at siya nagtatapos ang ating kwento na kung saan sinasabing dapat nating pangalagaan ang kalikasang bigay ng may kapal. Dahil hindi lamang hayop kundi tayong mga tao ang lubos na maapektuhan kung tuluyang masira at napabayaan ang kalikasan. Sa maliit na bagay at sa maliit na paraan, tayo ay magagawa upang mapangalagaan